Please all stand. And keystone of the church, come and save man, whom you formed from the dust. The Lord be with you. And with your spirit. A reading for the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. When the time arrived for Elizabeth to have her child, she gave birth to a son. Her neighbors and relatives heard that the Lord had shown His great mercy toward her, and they rejoiced with her. When they came on the 8th day to circumcise the child, they were going to call him Zachariah after his father. But his mother said in reply, "No, he will be called John." But they answered her, "There is no one among your relatives who has this name." So they made signs, asking his father what he wished him to be called. He asked for a tablet and wrote, "John is his name." And all were amazed. Immediately his mouth was opened, his tongue freed, and he spoke, blessing God. Then fear came upon all the neighbors, and all these matters were discussed throughout the hill country of Judea. All who heard these things took them to heart, saying, "What then will this child be? For surely the hand of the Lord was with him." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning. I miss you. So, nawala tayo kahapon. Okay? Pero alam ko naman po, mas masaya kayo. Kung masaya po kayo, mas lalo po kong masaya. Okay? So, at nagbalik po muli, ipagpatuloy po natin ang ating reflection. At ang ating pagnilayan po ay patungkol sa pangalan, sapagkat pinalangalan na po ang tagapaghanda sa pagdating ni Jesus. Walang iba kundi si Juan Bautista. So, mga kapatid, mahalaga po ang pangalan, sapagkat ang kakambal po nito ay yung ating pagkatao, and through our names, we will be also have idea kung ano ang ating misyon. Remember, ano po pangalan, o ano po yung pangalan ni Pedro doon? Simon. Pero tinawag siya ni Jesus na Petrus or Pedro, sapagkat ibig sabihin nito ang kanyang misyon, siya po ang magiging pundasyon ng Catholic Church, the first pope of the Catholic Church. Ganun din po si Paul, bago po
naging Paul si Pablo, Saul or Saul ang kanyang pangalan. Pero Jesus Christ, after appeared to him, Christ changed his name sapagkat ang pangalang Paul ay ibig sabihin magiging misyonaryo. At yan po ang misyon. Ibig sabihin mga kapatid, mahalaga ang pangalan sapagkat ito'y nasasalamin sa ating pagkatao at ang ating misyon. Nakakalungkot lang po kasi sa panahon ngayon, para bagang lokohan na lang ang pagbibigay ng pangalan. So, marami na po ako nabinyagan. Okay? Merong Asus, Samsung, Apple, kulang na lang po charger. Wala pa po ako na-encounter na charger na pangalan. Okay? Pero, meron na pong Xerox. Bakit? Dahil nung kinuwento ng bata na ito, bakit Xerox ang pangalan mo? Ay, Father, kasi nung lumabas ako sa mundong ibabaw, okay, may junior na. Eh, dahil kamukha ko daw ang tatay ko, dahil may junior na, Xerox copy ako ng tatay ko, kaya Xerox na rin ang pangalan ko. Diyos ko, my Lord, talagang halatang-halata talagang pinagtripan ng mga magulang. Siyempre nakita naman din natin kung gaano, na-viral din to noon na, yung umiyak yung bata. Kasi sa sobrang haba ng pangalan niya, 8 yung pangalan niya, yung name niya lang talaga, wala pa apelido 8 na kagad ang pangalan niya. Diba? Kaya mga kapatid, sana pahalagahan po natin ang pangalan. At sana itong pangalan natin ngayon ay mayroong saysay. Magkakaroon ng halaga itong pangalan natin kapag bibigyan natin ng halaga. Bakit? Una, sa pangalan po, doon po yung ating identity. So, our identity lies on person, not on position. So, yung ating identity po na ating pangalan ay ito'y patungkol sa ating person, pagiging tao. Hindi ito nakasalalay sa posisyon. Okay? So, kaya tingnan niyo po, yung mga taong yung kanilang pangalan ay nakaangkla sa posisyon at profession, kapag retired na, ayan, nadidepress na. Wala akong magawa, wala na akong ginagawa. Yun. Bakit? Kasi nga, si nanay, okay, na ang pangalan, ay ang identity nasa profession or posisyon. Yung iba naman, kundi retired na, yung kanilang posisyon ay idinaan sa kanilang ulo. I am a doctor. I am an engineer. Okay? I am a governor. I am a senator. Kaya, you need to follow me. Pero hindi po ganoon. Kasi yung ating identity ay hindi nakasalalay sa posisyon or profesyon. Remember, uniforms cannot give honor to our name. Ang nagbibigay ng honor ay hindi po posisyon at profesyon. Ang honor ay ibinibigay kung tayo'y mabuti tao. Pagkatao po ang nagbibigay ng honor sa ating posisyon, sa ating profesyon. Kaya nga, di ba? Ngayon, ano na ang tawag sa mga yung mga nasa Senado at sa Kongreso? Ang gagalang ng mga damit. Di ba? Kagalang-galang ang kanilang mga damit. Pero anong tawag sa kanila? Okay? Kung ang Australia kilala sa kangaroo, okay? Sa Africa kilala ang sa Safari Africa kilala ang mga zebra yun. Matatagpuan ang pinakamaraming buaya. Saan? Sa Kongreso. Di ba? Aanihin mo ang posisyon, aanihin mo yung ganda ng baro mo.
kung ang iyong kalooban, kung ang iyong pagkatao ay marumi. Right? So, nagbibigay ng honor, ng dangal sa ating identity ay yung ating pagkatao. Our identity lies on person and not on position and profession. Okay? Pangalawa, okay, our identity ay nakaangkla or lies on our character and not on our achievements. Okay? Character, not on our achievements. I remember when I had my counseling, sapagkat itong mag-ina na ito ay naghahanap ng paraan kung paano yung husband/tatay ay panindigan niya naman ang kanyang responsibilidad, no? Na paaralin ang anak, na bigyan ng sustento ang anak. Kaya po yung mag-ina ay pumunta sa parokya para at least to give wisdom kung ano yung dapat gawin. At, what was amazing, nung sinabi ng anak, Father, yung tatay ko, ang daming titles sa pangalan niya pagkatapos ng apelido. Meron siyang MA, MBA, PhD, at maraming certificates sa ibang bansa. And yet, ang family niya is a failure. Pwede pala yun, no? Ang dami mong pinag-aralan. Ang taas ng pinag-aralan mo. Ang daming achievements. And yet, you are not responsible. Walang character. Walang values. Kaya mga kapatid, magandang pagnilayan. Ang ating identity po ay hindi nakasalalay sa achievements natin. Eto lang, 2 days ago, umating kami ni Father Joseph kasi naimbita kami ng mga altar servers na Christmas party. So, umupo kami sa likod at yung MC, yung isa sa mga nakakatanda sa kanila, nag-MC. Tapos, tinanong yung mga altar servers, ano ang achievement mo this 2025? Magaganda yung mga sagot ng mga bata. Pero, naiintrigan lang ako sa isa, sapagkat ang sinabi ng isang altar server, this year, nagka-jowa na ako. Ano pa lang yun, teenager pa lang yun. Sabi ko kay Father Joseph, did you understand what he said? Okay? So, talagang, achievement talaga, ang focus talaga nila. Yung salitang achievement, okay? Kaya naman when I gave a inspiring message to the altar servers, I put emphasis on character building. Okay? So sapagkat nandoon sila sa simbahan to develop more. Okay? So yung kasi ang kanilang identity, altar server, at nag-serve sa simbahan, at pinag-isilbihan ng pare. So, dapat mabait ka. Okay? Pangatlo at panghuli. Okay? So, our happiness ay nakasalalay po or lies sana po sa not on the success but sana po sa ating values.
Ang pinakamaganda pong pakinggan sa mga anak or ang misyon ng mga magulang para sa kanilang mga anak ay hindi sila maging successful, kundi maging faithful. So bakit? Sapagkat napakagandang marinig sa mga anak kapag sinabi nila na ang magulang ko ay mabait na magulang. Hindi sinasabi, ay, my parents are successful. Para sa mga anak naman, sa mga magulang, parang handa tayong harapin ang Diyos. Handa natin harapin ang Diyos sa takdang panahon at pwede natin sabihin kay Lord, Lord, mission accomplished. Bakit? Sapagkat ginabayan ko ang aking anak. Kilala niya ang Diyos at ipinapakilala niya ang Diyos sa ibang tao. And that is being faithful and not successful. Mga kapatid, yun po yung tunay na happiness na alam natin na yung bunga ng ating ginagawa dito sa lupa ay papuntang langit. At sana sa mga magulang na narito ngayon, ang happiness niyo po ay hindi po tumatanggap kayo ng pensyon. Or happiness niyo po na successful ang anak niyo. Okay naman po yun. Pero ang mas maganda ay may takot siya sa Diyos at maganda kanyang relasyon sa kapwa-tao. I remember when I was in San Jose de Troso, my first parish, as assistant there. Sa Bangbang po yun. Meron pong mayaman, isa sa mga benefactors. She was 60 plus years nung panahon na nag-usap kami. Sabi, Father, pagdasal mo naman ang aking mga anak. Ay, bakit po, tita? Father, pagod na ako. Gusto ko nang sila na mamamahala ng kumpanya. Naku, tita, dapat lang. Kasi matanda ka na. Pero sabi niya, Father, paano ko naman ibibigay ang pamamahala sa mga anak ko? Kapag binigay ko sa kanila, tiyak babaksak ito at yung mga tumulong sa akin, most especially yung mga staff, ay mawawalan din ng trabaho. Ay bakit naman po, Father, hindi maganda mga ugali ng aking mga anak? Kaya nga, Father, sana ipagdasal mo din ang humaba buhay ko. Kasi hindi ko pa kayang harapin si Lord. No? Sabi ko, sige po, tita. Ayan. Yung mga kapatid, doon natin natatlo, no? Na kahit ano man yaman mo, pero ang iyong misyon ay dapat dalhin mo ang iyong pamilya sa Panginoon. Ipakilala ang iyong pamilya sa Panginoon. Sabi ko nga sa aking mga pamangkin, o sa aking mga kapatid, para sa aking mga pamangkin, naku, sana kung mag-aasawa yung mga pamangkin ko, sana yung mga pangasawa nila, isa lang ang requirement, may takot sa Diyos. Kasi kapag may takot sa Diyos, okay, so yung kanilang mga desisyon sa buhay, yung mga aksyon nila sa buhay, yung kanilang misyon sa buhay, ay tama at nararapat. Kasi it's rooted on the fear of the Lord. May paggalang sa Panginoon. My dear friends, okay? Mahalaga po ang pangalan.
Nakaangkla po ito sa ating pagkatao. So sana, itong pagkatao natin ay lagyan natin ng misyon. Kagaya ng misyon ni Juan Bautista. John's name is God is so gracious. Kaya naman, napakabait ni Juan Bautista to lead the people to the Lamb of God. Sabi nga ni Juan Bautista, He is the Lamb of God. Tayo din po sana, ang ating identity ay patungkol sa ating misyon. Yung mission po natin ay maging faithful, not only successful. So, maging faithful, maging mabait sana tayo, hindi lang po achievable. Kaya, sana ito po yung grasya na hingin po natin sa Panginoon na maging totoo tayo sa pangalan at totoo tayo sa ating misyon. Amen.